Ang opisyal na pambansang wika ng Pilipinas ay ang Filipino. Pero nagtataka ka rin ba kung bakit nga ba Filipino sa dinami-dami ng wika sa ating bansa? Tayo ay bumalik noon sa panahon ng mga Amerikano kung saan ang nauusong salita ay ang Ingles, pati ang Espanyol. Dahil dito, ibinuo noong Nobyembre 19, 1936, Batas Commonwealth 184 ang surian ng wikang pambansa upang suriin kung ano ang lengguwahe para pagbasehan ng bagong wikang pambansa. Si dating Pangulo Manuel L. Quezon ay nag-appoint ng mga representatibo sa bawat lengguwahe upang buuin ang NLI o National Language Institute. Sa pamumuno ni Jaime C. de Vera, siya rin ang representatibo ng Samar Leyte Visayas, Santiago A. Fonacier sa Ilocano, Filemon Soto sa Cebu Visayas, Casimiro Perfecto sa Bicolanos, Felix S. Sales Rodriguez sa Panay Visayas, Haji Buto sa mga wikang Muslim, at si Cecilio Lopez sa Tagalog. Desyembre 30, 1937 ay ibrinodcast ni dating Pangulo Manuel L. Quezon na ang opisyal na lengguwahe ng Pilipinas ay ang Tagalog. Sa kadahilanan na, una, ang Tagalog ay mas laganap sa bansa. Pangalawa, hindi ito tulad ng Bisaya o Bicolano na maraming dialekto. Pangatlo, ito ay mas kumpleto o buo kumpara sa ibang lengguwahe. Pang-apat, ito ang wikang ginagamit sa Maynila. At ikahuli, karamihan sa mga lider noong panahon ng Rebolusyon ay mga Tagalog. Hunyo 7, 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946, ang wikang pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Sa parehong taon din, ipinakilala ni Lope K. Santos ang alpabetong Abacada. Agosto 13, 1959, ginawang Pilipino ang pambansang wika upang maging ito ay maging pangkalahatan at hindi lang nakatuon lamang sa isang lengguwahe. Oktubre 24, 1967, isinagawa ni Pangulong Marcos ang kautosang tagapagpaganap bilang 76 na nagtadhana na ang lahat ng mga gusali at tanggapan ng mga pamalaan ay pangalanan sa Pilipino. Sa dekadang 1960s at 1970s din lumaganap ang Purist Movement, kung saan pinalitan ng Tagalog ang iba't ibang hiram na salita. Sa taong 1987 nang magkaroon ng bagong konstitusyon ang Pilipinas, ay ginawang Filipino na ang pambansang lengguwahe. At hanggang ngayon ay ito pa rin ang pambansang lengguwahe na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Ako po si John Terence Aoyong at sana ay may natutunan kayo ngayon.